Nabanggit nga po namin, syempre pag SONA, talagang inaabangan po natin yung report ng Pangulo tungkol po sa labor industry, sa labor sector. Kayo po sa TUCP, ano po ang mga inaasahan yung marinig? Ano ang inyong wish list? Opo, kagaya po nung ating mga kababayan, no, doon sa latest na lumabas na Pulse Asia survey, kung ano yung gustong marinig ng ating mga kababayan sa parating na State of the Nation address. Pangalawa doon sa listahan nila yung pagpapataas ng sweldo, sapagkat in both the House of Representatives, kung saan ang TUCP party list, no, nirefile yung nabinbin na 200 pesos legislated wage increase noong 19th Congress, no, nirefile ngayong 20th Congress, at hamak mas marami, no, parehas both sa House of Representatives at sa Senado na nag-file ng legislated wage increase. Ang panawagan naman ng TUCP ay sana hindi lang ito mapasama dun sa LEDAC priority bills, kundi sana, no, i-certify urgent ng Pangulo, sapagkat yun yung kinakailangan na commitment namin, na ang kinakailangan na taas sweldo ay hindi galing dun sa amin, no, bulok na sistema ng Regional Wage Board, kundi galing sa Kongreso, no. Gayun din, nariyan din yung mga most pressing issues kagaya nung usapin ng security of tenure na hindi gumalaw nung naunang 3 taon, no, under the Marcos administration, no. So sana ito ay matutukan. At pangatlo, syempre, yung mga reforma para sa mga karapatan ng manggagawa, sapagkat for the 9th straight year ang Pilipinas ay nananatili dun sa listahan ng 10 worst countries for workers according dun sa ITUC Global Rights Index. So para sa inyo po, hindi sapat yung 50 pesos na kakadagdag lang po sa minimum wage? Nako, no, hindi po sapat nun. At in fact, hindi po katanggap-tanggap, sapagkat yung 50 pesos na idinagdag, no, sa NCR lang po yun na dumating yung 50. Yan ay wala pa sa kalahati nung 200 pesos na actually na-approve na nung 19th Congress. At kahit na idagdag nyo po yung 50 pesos dun sa NCR, minimum wage na ngayon ay magiging 695 pesos, ito po ay nananatiling, no, almost kalahati lang nung dapat living wage. At paano naman po yung mga iba't ibang rehiyon na kailangan pang maghintay, sapagkat hindi pa kaagad mabibigyan dahil regional yung ating sistema. Pero paano po kaya ang pwedeng pangbalanse? Kasi di ba ang lagi po nilang sinasabi, kapag masyado namang mataas, aaray yung mga negosyo, lalo na yung mga maliliit, at baka may mga magsara na MSME. Paano po ang nakikita niyong pwedeng gawin? Sa katunayan po, no, back pa nung 19th Congress ay nabalanse na po itong mga factors na ito. Kung kaya't yung ipinasa po na panukala, at yun naman po ang nirefile ng TUCP party list, yung House Bill ngayon, number 88. Meron pong provision, no, una, dun po sa existing exemptions, kung saan yung mga maliliit pong negosyo na may less than 10 employees ay automatically exempted from complying with the wage increase. Yung pangalawa, meron din pong provision na inaatasan ng Department of Labor and Employment na mag-provide ng mga incentives para makatulong sa wage compliance dun sa mga small businesses natin. At pangatlo, no, kinompute na po, no, sa congressional hearings sa Senado man o sa Kamara, na ito pong 200 pesos, ang cost lang nito ay only 9 to 15% ng annual profit ng ating mga negosyante. Kung kaya't wala kaming nakikitang rason kung bakit hindi kakayanin ng mga negosyo o bakit kailangan nilang ipatong yung dagdag sweldo dun sa kanilang presyo, kundi, no, kung ayaw talaga nilang nitong aumento sa sweldo, baka ayaw lang nilang i-share yung kakarampot na portion ng kanilang kita, lalo na yung mga pinakamalalaking negosyo na pangunahing kumukontra sa dagdag sweldo dun sa kanilang mga manggagawa na siya namang nagtrabaho para dun sa kita na yun. So sir, sa tingin po ninyo ngayong 20th Congress, mas mabilis na sanang maipapasa ng Senado at Kamara yung legislated wage hike? Kasi nakakalungkot yung nangyari nung nakaraan, di ba? 3 taon ng 19th Congress, pero until the very end, hindi siya naipasa o hindi man lang nag-bycam para doon. Opo, kaya natuto na po tayo, kaya mismong unang araw ng 20th Congress, noong June 30 noon, ay nirefile na kaagad ng TUCP party list, yung House Bill number 88. At meron pong rule sa House of Representatives, Section 48, kung saan kung ang isang panukala ay naaprubahan na ng third reading ng previous Congress, ito ay maaring i-fast track. Meaning, hindi na kailangan dumaan ng katakot-takot na committee hearings. Kasi kung matatandaan nyo, noong 19th Congress, ay halos higit
isang taon nito sa komite. Napag-aralan naman na lahat nitong mga anggulo na to, kung kaya sana isang committee hearing lang at diretso na sa plenaryo. At ang very critical dito, kaiba nung sa 19th Congress, wag natin siyang ipasa parang last 2 minutes na lang nung 19th Congress. Ngayon, dapat ipasa natin siya, especially in the first session days ng 20th Congress para masiguro natin na marami pa tayong oras para pag-usapan sa BICAM at maipasa na tuluyan. Pero meron ba kayong plano, sir, na siguro i-edit pa o ilagay na karagdagang mga probisyon para kahit papaano mas magiging paborable sa mga manggagawa at at the same time magiging fair naman para sa industriya yung ipapanukalang wage hike? Yan naman po ay gugulong na naman, darating na naman sa committee level, darating na naman sa plenaryo para pagdebatihan at magkakaroon ng mga amyenda. Pero as far as we are concerned, sa House of Representatives, yung bill na inaprubahan on third reading ng 19th Congress, yun na, balansyado na lahat at mas malaki pa yung umentong nakalagay, which is 200 pesos. Sa Senado kasi ang naipasa nila nung noon, yun ay 100 piso. At sa pagkakalam ko, wala silang mga provision doon para sa exemptions at para sa assistance, na yun yung meron, yung House version. Kung kaya yun nga yung binabanggit namin, lalo ngayon, mas marami pa ring nag-file both sa House pati sa Senado, ay meron tayong oras para pag-usapan sa BICAM kung ano yung magiging final na version na siyang magiging enrolled bill para sa Pangulo. Pero parang sa huling LEDAC meeting, sir, bago mag-end ang 19th Congress, parang hindi pa rin kasama, sa priority legislative measures yung sa usapin ng wage hike. Opo, sa kasamaang palad, wala pa rin doon yung legislated wage increase dun sa LEDAC priority bills, reflection din yun sapagkat wala namang workers representative na nasa LEDAC, as opposed to merong private sector representative kasi dun sa LEDAC. Kung kaya't ngayon, yun yung pinapanawagan namin. At yung sinasabi nga namin, tigil-tigilan na yung laging pagbabato sa usapin ng sweldo na meron namang regional wage board. Dahil matagal na nating sinasabi, 36 years, na bulok na yung sistema, barya-baryang aumento lang ang binibigay. Kung kaya't as a result, almost lahat ng ating minimum wage sa buong bansa ay nasa ilalim ng poverty line. Meaning, meron po tayong higit 5 milyon na minimum wage earners na sila po ay mahirap dahil yung kanilang sinatanggap na aumento ay napakaliit po. At ito ay maklinaw po na pagtalikdan dun sa nakalagay po sa saligang batas na nakabubuhay na sweldo ng estimate ngayon ay nasa 1,200 pesos na. Para po sa inyo ulit, sir, magkano dapat ang fair enough na maging aumento po sa sahod? Yung aming pong magic number doon po sa aumento na dapat ibigay ng Kongreso ay nasa 200 pesos po na bilang unang hakbang po tungo sa tunay na nakabubuhay na sweldo. At sir, panghuli siguro from me, sa tingin nyo ba mayroong improvement na mula sa may improvement na nagawa ang pamahalaan on the labor sector? Ano po kaya yon kung meron? Kung makikita nyo po yung latest na balita, bumaba naman po bahagya yung unemployment, nananatiling mataas yung employment rate. Meron tayong pinirmahan ng Pangulo na trabaho para sa bayan na batas para tutukan itong employment generation. Ngunit ang bottom line po, napakarami pa pong dapat gawin ng kasalukuyang administrasyon para po dun sa mga manggagawa. Lalo yung kanilang mga ugat na issues, hindi lang po yung pagpadagdag ng sweldo, kundi pagsisiguro ng security of tenure. Dahil ngayon po, ang norm, may pandemya po tayo ng contractualisasyon. Parang mas marami pang contractual kesa regular. At yan po ay nagtatranslate dun sa underemployment na meron tayo. Nakikita natin mataas ang employment, mababa ang unemployment, ngunit nananatiling mataas yung underemployment. May trabaho yung ating mga kaubayan, pero gusto pa nila 2 o 3 kasi hindi sapat yung kanilang kinikita, hindi sila regular. At syempre, wag nating kakalimutan bilang mga manggagawa, lahat ay may karapatan na magkaroon ng union, na magkaroon ng collective bargaining agreement. Ngunit sa ating bansa, nananatiling 5% lang ng ating mga manggagawa ang may union at kadalasan pa napakaraming violations pa ng freedom of association o sila ay natatakot. Kung kaya kailangan nating tugunan lahat ito
para maalis ng Pilipinas mula dun sa 10 worst countries for workers. So napakadami pa pong dapat gawin ng Marcos administration at sana po isipin ito ng ating Pangulo bilang legasiya din niya ng kanyang administrasyon ngayong in the last 3 years of his term. Nako, isa na nga po. Magandang punto po yan na sana isipin po na legasiya. Maraming salamat po, Sir Carlos. Salamat, sir. Maraming salamat din po at mabuhay po kayo. Si Sir Carlos Miguel Oñate, spokesperson and legislative officer ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP. Balitang kumpirmado, sigurado. Subscribe na sa DZMM Teleradio YouTube channel Kapamilya.